Ang topic nga kung isgutan sa inyo ron is, for some of you who may be following social media, labi na yun ang mga religious issues, tingali nakadungog na mo ni aning pulong sulpot. I'm going to talk today what the Bible says about sulpots. Gitaytulan ko ni Binisaya, ang propesiya mahitungod sa mga sulpot. Tingali mo ingon mo, unsa man ang topic ni pastor nga sulpot? Nagata mo gamay nga background, kung dili mo avid followers sa social media, di kay mo kasabot. So let me make this general explanation. Dunay nangahitabo karon nga world war. World war gani gubat sa pulong. Ilabi na sa mga tao nga nagbarog og mga pagtulunan. Dunay gingalag mga faith defenders, gipanalipdan nila ang ilang pagtulunan, naapoy mga debatidor. Sa Seventh-day Adventists, we do not encourage our people to engage in religious debate. Dili tungod kay di mi kamao, makamao mi. Pero among gitanaw nga dili na mao ang insakto nga paagi sa pagpahat sa kamatuoran ngadto sa uban. Nagbarug mi sa usa ka pulong nga gitambag ni Apostol San Pedro sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Unsa man ang tambag ni Pedro sa 1 Pedro 3:15? Ako nang basahon sa inyo. Nag-ingon si Pedro diri sa 1 Pedro 3 bersikulo 15, paminawan ninyo ang tinambagan sa apostol. Ingon pa niya, verse 15, ingon pa niya, hinunoa, sa sulod sa inyong kasing-kasing katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha. Ang bote pasabot ini ni Pedro na amoy gituuhan, na amoy baruganan, na ay mangutana sa inyo, tubagan ninyo. Pero ubanin ninyo sa kaaghop ug kataha. Sa ato pa ubani ug pagtahod. Kami po nga mga magwawali nga na-involve sa ginganlag broadcast ministry. Na bang musulti mi sa radio, musulti mi sa TV, musulti mi sa social media, doon na po may gitawag og broadcast ethics. Ang pamatasan nga nagahom sa paginawi sa mga magsisibya. Wala sa among balaod nga magbinunalay ta pinaagi sa atong pagsibya. Wala sa among balaod, tanan ha, bisag unsa nga pagtulunan, gidili ka nang binunalay, manginsulto ba kibalis ubang pagtuo, manginsulto sa ubang relihiyon. Wala na, gibarugan na mo na nga dili himuon. Apan, dunay mga panahon nga mutukbil kamig mga hitabo sa tagna, nga mutudlo pod sa katumanan, nga nahitabo Diyos kalibutan. Apan himo na muna sa paagi nga mahimo ibasi sa historical facts o sa biblical evidence. Dili pinaagis pagbunal nga moingon mi nga kamugyod maunay mauna. Wala may gatambag ana sa among mga magbubuhat o sa among mga magwawali. Apan dunay mga tao nga ang ilang giatake mahitungod ni ining grupo nga nag-sponsor sa atong seminar diri, specifically ang Seventh-day Adventist Church. Ngayon sila nga, nganong mo apil-apil mamuni ana nga sulpot mana sila. Nakabati na mo ana, nga word nga sulpot. Sa to pa, nimbutho mala nagkalit, wa mana sa original. Ang original kami man, nagaangkon sila nga siray original. Kana sila sulpot kay 1863 naman na sila, gikan sa Millerite Movement sa 1844, 1863. Uwahin na kaay na sila. Karong buntaga, akong ihatag sa inyo ang propesiya mahitungod sa sulpot, ang relihiyoso nga sulpot. Okay, ato sa iduko atong ulo magampo ta. Amahan nga balaan, ayaw mi pasagdi. Gikinahanglan namo ang espirituhanong kaalam ug pagtugkad unsay nahitabo nga gitagna sa manalagna nangatuman sa mga panid sa kasaysayan
Maablihan unta among hunahuna aron masabtan namo kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa pagsugod sa atong seminar, ako mong isgutan nga, by the end of the seminar, makahibaw ni among ngano mang nadaghan man ang relihiyon. Usa ra may Ginoo, usa ra may Biblia. Sa Episo 4 versikulo 5 ingon si Pablo, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Nganong daghan naman ron? Abi ninyo, there are 45,000 religious organizations registered in the world today. 45,000? Grabe daghan na. Ang ordinaryong tao, parehan nimo, parehan ako, og magtanaw anang kadaghan na maglibog ka. Munang kagabi atong gisgutan diri. How do you know the truth? How do you find the truth? Og atong gisgutan sa inyo ang gisgutan sa Biblia. You will know the truth by reading and studying the Bible. And as soon as you have known the truth from reading the Bible, look for the church that teaches the truth from the Bible. Okay. So, mao na ang akong gihatag sa inyo nga illustration. Karon, ato ning general nga review gihapon, mubalik ta niini kay usa man ni sa sayon kaayong subayon. Ang kasaysayan sa Kristyanismo, ang kasaysayan sa pundok ni Kristo nga maoy pinakadako nga relihiyosong pundok sa kalibutan karon. 1.4 billion Christians in the world. The largest of any religious organization in the world is Christianity. Next ang Islam, next ang Buddhism, next ang Buddhism. Dunay 14 ka buok nga major religions. Apil na ni ana ang Judaism sa mga Hudiyo. Apil ang Zionism, etc. Daghana kay na sa 14 na sila kabuok. Apan kada usa ana nila may mga sanga-sanga. Gingalag mga denominasyon kon mga sikta. Wala akong giingon sa inyo, nangarehistro more or less 45,000, makalibog yun. Ato na ning gisgutan pod nga samtang nagtuon ta sa kasaysayan sa iglesia na hinumduman na nato nga sa first seal ang white horse mauna ang representation sa church during the time of the apostles from 31 AD to 100 AD. Apan ning puli ang second episode, second era of Christianity, the period of religious persecution where the pagans persecuted the Christians. Ato ginang gipasantop ang pagans persecuting the Christians. Ngano man, kay pag-abot nato sa third horse, ang black horse, nahibaw ta nga diha na mahitabo ang gingalag sulpot. Unsay sulpot? Ang tagna ni Pablo nga nag-ingon siya, inigtalikod namo kaming mga tinun-an, kaming mga disipulo, kaming mga apostol. Inigtalikod namo ang iglesia sudlog lubo nga dili maluoy sa panon. Ang meaning ni ana kay figure of speech man nga pinulungan, ang meaning lutoson mo, naay mo lutos, power gikas gawas, sudlon mo lutoson mo. That's the wolves that will not spare the flock. Gilutos yun. Munang pula ang ikaduha nga kabayo. Nganong pula kay gilutos siya sa mga pagano. Apan ang ikaduhang bahin sa tagna ni Pablo, ang tagna nga nag-ingon, ug gikan sa taliwala ninyo, from among yourselves, men will rise up. Nakuha ninyo ng pulong rise up. Gikas taliwala ninyo na ay mga taong ug sa ato ng gigamit nga pinulungan karon na ay mga taong musulpot. Ano man meaning sa sulpot? Nitungal, nitunga, ni butho, ni sulpot. Nito rise up. Na ay mga tao nga musulpot nga unsay ilang buhaton. They will teach perverse things and they will draw disciples after themselves. Ato nang hisgutan na nga natuma na sa era of religious compromise sa black horse kay sulod sa Kristyanismo naamay na nagtudo na og tradisyon sa mga tao. The teachings of men would be substituted for the teachings of God. Nahuman na sad natog tuon ang sa Daniel, duha ka propesiya. Daniel 2,
ang magsunod-sunod nga mohari sa kalibutan nga mga nasod. Babylonia, head of gold. Media Persia, bukton o dughan nga silver. Bronze, ang Bronze Kingdom of Greece. Leagues o paa o bitiis nga puthaw, Rome, the Roman Empire, the longest reigning. O ang katapusan, ang bitiis, rather ang tiil nga puthaw o yutang kolonon, ang disunited nations of the present status sa atong kalibutan. Wa magkahinuosa nga mga nasod sa kalibutan. Og niining panahon sa dili magkahiusa ang mga nasod, mulupad ang bato gikas langit, which symbolizes the kingdom of God which will rule the world throughout the ages. Og ang Daniel 7, nahibaw-an na nato humana ang leon nga mananap, equivalent sa Babylonia nga ulong bulawan. Nahumana ang time sa Medio Persia, equivalent sa bear nga nagtangag og tulo ka bukog nga nasayra na nato. Mauna ang Media og Persia nga milungkab, migunob usa sa Egypt, sa Lydia o sa Babylon before ni hari mo nang tulo ka bukog sa iyang baba. Og nipulipod ang Empire of Greece nga sa dihang namatay na ang ilang emperador nga si Alexander, ang iyang upat ka general nga mao'y simbolo ni anang upat ka ulo sa leopard-like beast. Ang upat niya ka general, si Lysimachus, si Cassander, si Seleucus ug si Ptolemy, nag-ilog apan inay nga mausa na lang ang Empire of Greece, nahimo ng weak kay upat naman kahari, wa naman lang sila magpinatsanay. But that's the meaning of the four-headed leopard beast. Human sa four-headed leopard beast na ang mananap nga dili kasabot si Daniel og unsa. Kaila siya lion, kaila siya bear, kaila siya og leopard, pero kanawa siya kaila ginganlan lang niya mananap nga mapintas nga naay napulo kasungay, may ngipon og tiil nga puthaw. Apa nasayra nato sa pagpadayon ni Daniel sa pag-explikar nga kanang mananapa nga dunay napulo kasungay, may tulo kasungay ana nga naibot. Unya sa dapit sa naibtan sa tulo kasungay, may migawas nga sungay nga gamay pagsugod. Gamay. Gingalan sa in English og the little horn. Gamay siya, naibot ang tulo nga pareha kadagko sa pito. Sa ato pa ang napuo naibtag tulo, diha sa luna sa tulo naay gamayng sungay nga nitubo. Unya kanang gamay sungay ni sulpot pod, sulpot gyapon diha ba? Dito sa Acts naapoy sulpot, mga magtutudlo nga musulpot magdag binalitad nga pagtulonan di na biblikal. So naag di ay sulpot sa Biblia. Dili kay itudlo na nga ri sa ato ron nga nimbuto ta 1863 na. Let's proceed with the narrative. Kanang gamayng sungay nga misulpot sa dapit nga naay tulo nga naibot, nagsugod na nga gamay pero nag-anam kadako. Sa dihang nadako na siya, magsulti naman siya dagkong butang nga hastang pito ka buok nga wa maibot, mupatuon na niya. Kanang gamayng sungay is a power that came from Europe. Kay naaman dito ang Western Europe nga mao ang baluarte sa teritoryo sa Roman Empire. Diin ang napulo ka kingdoms na nga mao ang mga nations of Europe, Spain, Portugal, Britain, Germany, France, kanang mga nasura munay napulo ka kingdoms. Now dunay tulo nga naibot, ang ginganlan og Hirulay, Visigoths og ang Vandals na nga ibot sila. Unya sa ilang luna mitubo ang gamayng sungay. Kanang gamayng sungay sukwahi sa ubang sungay. Kay ang ubang sungay purong-purong man ang naas tumoy sungay, pero kining sungay way purong-purong. Dili siya emperador, dili siya hari, religious siya nga leader. Apan ang iyang pagka-religious leader, gitamod siya sa dihang nahimo na siyang gamay, nag-anam siya kadako, gitamod siya sa mga dunay purong-purong. Sa ito pa,
gitamod siya sa mga hari. Nya dagkong butang ang gilitok ni ining maong gamayng sungay. Now, paminawa ug unsa iyang kalihukan. Usa sa iyang major nga lihok nag-ingon sa Daniel 8:12, iyang gisalibay ang kamatuoran ngadto sa yuta. You know what that means? That's a prophetic word. Isalibay ang kamatuoran sa yuta gani. Ang meaning ni ana, giisip niya nga dili importante ang teachings of the Bible. Ang gipalutaw niya ang tradisyon sa simbahan. So paglutaw sa tradisyon sa simbahan, ang kamatuoran gisalibay sa yuta, meaning substituted the truth with the teachings of men. Muna iyang one of the principal activity ining little horn. Now, kana nga little horn sa nasabtan na nato sa pag-abot sa luspad nga kabayo, midominar na siya sa kalibutan. Hari na siya. Kay ang mga hari nga manglingkod sa ilang trono, panalanginan man niya. Ang hari pod nga dili mo kooperar niya, iya pong ginatunglo, iyang gi-excommunicate. Sumahadlok ang mga hari niya. Og kini nga ira mo po ni ang ira nga nabalhin ang persecution, dili na pagans ang nagpersecute sa Christians, kundi ang Christians na nga naggipaluyuhan sa gobyerno. Church and state together. Ang Christians na nga gipaluyuhan sa gobyerno maunay nagpersecute sa Bible-believing Christians. Muna nga, kanang period gikan sa 538 hangtod sa 1500s, nawa sa mapa ang Bible-believing Christians. Nangadto sila sa kabukiran, makabasa ka anang mga words sama sa Waldenses, Albigenses, Huguenots, Puritans, inyo nang mabasahan sa history. Ang pipila na kapundok sa mga tao nga mi-uphold sa Bible teaching apan gi-persecute sa existing church and state combined. Nanago sila sa bukid, ilang gihubad ang Biblia. Kay ang kamatuoran, unsay gihimo sa gamayng sungay, gisalibay ang kamatuoran to the ground. The truth was cast to the ground. Muna nga ang persecution na hitabo for more than 1,000 years. Union of church and state. Now, ang naay Kristyanismo nilukop sa kalibutan, pero nawala ang luna nga insakto sa Biblia. Ni anang panahon na dunay tulo kasulundan ang relihiyon nga milukop sa kalibutan during the Dark Ages, more than 1,000 years. Ang number one nga rule of faith, ang gingalag magisterium. Ano man ang magisterium? Basahan lang ninyong Google o dictionary. Magisterium is a term used by the big church today, the big Christian church. Ay nalang ko ninyo palito ka o unsa na. The big Christian church today, ang ilang official teachings naa sa gingalag magisterium is a collection of teachings. And many of these are extra-biblical, but rather from the traditions during the time of the church fathers until today. Gipadako o giaprubahan by virtue of the votes of the College of Cardinals and the signature of the Pope. Mao na ang magisterium, the official teachings of the church. Ang ikaduha nga sulundan sa pagtuo, ang traditions of the church. Unsa may tradisyon? Kanang mga pagtulunan nga wa nas Biblia apan gihimo gihapon sa simbahan. Tradisyon na. Daghan matagisgutan na ring simanaha. For the sake of example, ang usa sa tradisyon mao nga kada lugar mo adaptar silang santos. Nga kanang santos nga giadaptar nila ila nang silibrahan og pangilin kun pista us katuig anang ilang lugar. Wala na sa Bible. Kay ang santo sa Biblia, ang mga tumutuo sa Diyos man. Apan ang santo sa simbahan, ang naaprubahan sa vote of the College of Cardinals and signed by the Pope by ginganlan nila og canonization. Muna'y proseso. Tradisyon na di na nimo mabasahan sa Biblia, pero ni-prevail gina siya sa church. Na ang ikatulong nga rule of faith, kanang ginganlag Bible. Kini.
Ana pa di Bible? Yes, naa. The Bible has always been there for moral guidelines. So say moral guidelines. Naaman diri ang pagtudlo sa maayong pamatasan. Di ka mangawat, di ka mopatay, di ka manapaw, di ka mamakak. Naana diri, muna'y rule sa Bible, moral guideline. Pero pagpadagan sa serbisyo sa simbahan, ibabaw ang tradisyon sa Biblia. Ibabaw pagyud sa tradisyon o sa Biblia ang magisterium. Usahay mohim mahitabo nga marikod sa magisterium kanang gingalag papal bull or edicts of the Pope. Nga naman, anang dakong simbahan, ang isulti sa head of the church, we call the Pope, is final, infallible, di siya masayop. Ang iyang isulti, muna na'y doktrina, maupo na'y mabutang sa magisterium, ug mauna na'y tuuhan sa tanang tao. Labaw sa tradisyon, labaw sa Bible. Now, ang kana nga tulo, maumana siya. Ato na ning gisgutan. How can we find truth? We have already answered that. You go to the Bible to find what the truth is, then find the church that teach in harmony with the Bible. Kung pangutanon natong Biblia, unsa man gid ay ang truth? Tulo ka buok ang gisgutan sa Biblia. Truth is number 1, Jesus. John 14 verse 6, ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Gipadako po na ni Paul sa Acts 4 verse 12. There is no other name on earth whereby all of us can be saved except Jesus Christ. So Jesus is the truth. Unya kana nga truth, sumala sa pinulungan ni John sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Unya sa verse 14 sa John chapter 1, and the Word which was in the beginning, which was with God, and which was God, dwelt among men. So maksabta na to nga ang Word which is the truth, which dwelt among men, wa na tay lain ana si Jesus man na, kay siya man ang Emmanuel, ang Dios miipon uban sa mga tao. Mo nang makit-an nimo ang next nga verse, ang John chapter 1 verses 1 to 3 o ang John 17 verse 17. The truth will let them know the truth, and the truth will set you free. Ang ikatulo nga ginganlag truth sa Bible, Psalm 119:1 verse 142. God's law is the truth. Ang kamatuoran mao ang kasuguan sa Dios. Na kanang tulo, si Jesus, ang Word, which is the Bible, o ang law, kana gicast into the ground by the little horn. Ato nang gibasa kaganina. Gisalikway ning prevail ang tradisyon nga iya sa iglesia o ang magisterium. So Bible prophecy reveals to us why there are many denominations today. Sa Amos 3 verse 7 na yun, the Lord does nothing unless He reveals His secret to His servants na prophet. Now, kung abid ka nga student sa prophecy, makaamgo ka nga sa duha ka libro, Daniel o Pinadayag. Dunay usa ka description sa usa ka gahom nga gihulagway sa lain-laing ngalan. Sa Daniel 8 ginganlan siya gamayng sungay. Sa Daniel City ginganlan siya og mananap nga mapintas. Sa Pinadayag 13 ginganlan siya mananap nga mapintas pud gihapon nga naay marka nga iimplementar sa tanang tao sa yuta nga ang dili mo dawat anang markaha, dili kapalit, di pod kabaligya. Naana sa Pinadayag 13. Apan kana nga maong mananap nga naay marka, pariha og kalihukan sa gamayng sungay, pariha og kalihukan sa mananap sa Daniel City. Meaning, usaray iyang description. Kanang gahuma, lain-lain nga paghulagway, mauray gitudlo. Ang gahom nga relihiyoso nga gitamod mismo sa kagamhanan sa kalibutan. Relihiyosong gahom. Gingalan siya little horn. Now, may outstanding characteristic nga gidescribe sa Daniel o sa Pinadayag nga kapitog yun gidescribe kanang pulong numero nga 1260
ka mga adlaw. 1,260 days. Sa Bible, lain-lain lang na paghulagway. Sa pinadayag 11, gingalan siya 42 months. Sa pinadayag 13, gingalan siya 1,260 days. Sa Daniel chapter 7 o sa 8, gingalan siya a time and half the time. Maingon man sa ubang pasay. Niya na ang mga verses nga naghiskot ining misteryoso nga numero. Using the Bible method of regarding interpretation of prophetic time according to Ezekiel 4 verse 6 and Numbers 14:34 nga nag-ingon, a day for a year is what I have appointed for you. Kanang 1,230 days di ay, kung a day for a year kung gamiton sa propesya, 1,260 years. Unsa man na? Sumala sa Biblia, kana nga period mao ang paghari sa gamayng sungay. Daniel City 25. O kana nga gamayng sungay, muhari siya sa kalibutan sa a time and times and the dividing of time. Now, ako ning explicar sa inyo. Unsa may kahulugan ana? Ang basihanan ini nga pagkwenta ang Jewish calendar. Ang Jewish calendar kay Hudiyo manggod ang Biblia, produktong Hudiyo. Tanang nagsuwat sa Biblia Hudiyo, gikan ni Moises hangtod ni Juan Hudiyo. Duhara ka ngalan sa Biblia ang nasagol nga dili Hudiyo. Si Ruthra nga Moabite o si Lucas sa New Testament nga Cypriot taga Cyprus. Kana rang duha ka ngalan. All the rest of them are Jews, gikan ni Moises. Pero si Ruth na apil kay nasayran manato nga si Ruth di ay apuhan sa apuhan sa apuhan ni Ginoong Hesus pinaagis linya ni David. Kaya ang iyahang bana si Boaz man nga mao ang apuhan pod ni Jesse nga mao ang apuhan ni David. Muna siya nga sa linya man ni David pinaagi kang Solomon si Jesus. So si Ruth dili Hudiyo pero linya sa mga Hudiyo kay nahimo man siyang apuhan sa apuhan ni Ginoong Hesus. Si Luksab dili siya Hudiyo pero nakigsandurot siya sa mga Hudiyo sama ni Pablo ug ang ubang mga tinunan. So naapoy iyang libro. Sila ran duha. Now, ang Hebrew calendar doon na 30 days ang uskabulan. So i-multiply nimo ang 30 days sa 12 ka bulan, makita nimo nga ang total ni ana 1,260 yun ka adlaw. Kay 30 times 12, 1,260 na. Now, ang propesiya nga 1,260 ginganlan pod sa ubang pasay sa Biblia sama sa pinadayag 11 og 42 months nga ang babae mukalagi sa kamingawan. Ang meaning na pod ana nga ang babae mukalagi sa kamingawan mao nga ang church will be out there in the wilderness, will not be in the civilized centers of society, centers of civilization. Nga naman, tungod sa persecution, the truth was cast to the ground includes the fact that those who believe the truth are persecuted and they went into the wilderness. Apil gyapon sa pagcast into the ground. Now, ang 42 months, kung imo nang kwaon ang iyang total sa Jewish calendar nga 30 kabuan ang 30 kaadlaw os kabuan ang 42 months mo total pud gihapon na og 1,260 days. Now, kanang word nga time kung gamiton po na sa propesya, ang iya pong kahulugan ni ana ang Jewish year. Kay 30 man kabuan, rather 30 man kaadlaw ang us kabuan, ang Jewish year nga dunay 12 ka bulan, dunay 12 nga tag 30, maunay gitawag og one time, usa ka time. Ang time kay bali diha is 1 year which is 360. So i-multiply nimo ang time og times duha ka times, that's 720. Unya puna nimo og half the time tunga sa 360, that's 180. Mo total gihapon og 1,260. Na unsa gani ito ng 1,260? Mauna
ang gigamit sa pagtagna nga ingon ana kadugaya ang paghari sa gamayng sungay, ang paglabay sa kamatuoran ngadto sa yuta. Pinaagis gahom sa gamayng sungay. Na kanang gamayng sungay mo persecute na siya sa mga anak sa Dios sulod anang gidugayuna 1260 years. Ug nahibaw nato na nga ang reign of the little horn was in 538 to 1798. Sa dihang sa 1798 nakadawat ang mananap sa samad nga ikamatay sumala sa pinadayag 13. Ang samad nga ikamatay mao ang iyang temporary nga pagkawala sa iyang gahom. Apan ang pinadayag 13 nag-ingon nga human maayo ang iyang samad nga ikamatay. Naayo ang iyang samad ug nahimo siyang bantugan that the world wondered after the beast. Ang kalibutan ni tamod, ni samot kadako ang ilang pagtahod sa mananap. So, ang gamayng sungay, ang mananap nga mapintas, maora nga gahom. The religio-political power that had stood tall in the annals of history. Nahimo siyang tinahod sa tanan. Mga hari, mga presidente, muhalok sa iyang kamot kay labaw siya. Ang gamayng sungay nga mihari sa kalibutan. Now, atong padayon na pagbasa. Kanang gawa, 7 ni ka passages nga naghisgot sa the same time period, 1,260 days. Ako nang ipanghatag sa inyo ang mga text. Dili ko nalana pamasahon. Ang pangutana, kay gilabay man ang kamatuoran into the ground by the little horn, by the beast. Unya ka na ang beast, may persecute man na sa mga balaan sa 1260 kaadlaw. Unya ka na ang 1260 kaadlaw, which is 1260 katuig. 538 to 1798. Ang church nitago man sab sa wilderness, apan gigukod aron lutuson. Pinadayag 13. Moabot ra gyud ang panahon nga mahuman ang 260. Ang pangutana, would the truth be cast into the ground forever? Gisalibay man siya sa yuta? Unsa may mahitabo kaniya? Manalagna sa salmista nag-ingon, Salmo 85:1. Truth will spring out of the earth. Nanilugwa na po ng word nga sulpot. Ug binisayon ta ginighubad ang kamatuoran kadtong sa Daniel 8:12 gisalibay sa gamayng sungay, giyatakan sa mananap nga mapintas sulod sa 1260 ka katuigan. Mulugwa ra putugikan sa gisalibayan yuta from the ground sa ato pa mo gitib ragbalik, mo sulpot ragbalik ang kamatuoran. Now, truth will spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Monica na. Just as it took 500 years for the church to grow from the white horse into the pure white horse of a pure apostolic faith to the pale horse of spiritual deadness, it took time for God's faithful followers to grasp glimpses of truth lost sight of down to the ages. Nasaysay ko na ninyo, ang mga Bible-believing Christians, wa kaagwanta sa lutos sa mga Church and State United Union of Church and State. Nga mo'y miluto sa Bible-believing Christians sa Europe, mitabok sila sa Amerika. 1620, Mayflower, ang barko nga nagkargag kapin 300 ka mga Puritans. Those are the English Protestants. Mitabok sila sa Amerika, pag abot nila sa Amerika, ilang giestablisar ang kolonya o panggobyerno nga nagtahod sa relihiyosong kagawasan. Wa na'y gobernong mulutos, wa na'y simbahan mamuyag og unsay pagtulunan. Nituo sila sa Gisutis Bible. So the truth which was cast into the ground sprang up from the ground. Misulpot gikan sa yuta. Wow, unsa man nimo nag-anam-anam og balik ang kamatuoran. Anam-anam gyud dili gulpi pananglitan ang Waldenses. Ni atong mga 1400. Kanang Waldenses ang mga Protestants kana sa Europe.
They were believers in the Bible. Apan gipersecute man sila, nanagan sila sa bukid. Dito sa bukid, ilang gitransliterate ang Bible sa mga sinulat sa papel. Naa sila'y mga lamisa nga bato, ilawom sa mga langob. Unya, namaligya man silang mga irbal-ilbal, sama ang mga butilya nga naay gamot, naay liso, naay lana. Sudla nilag teksto. Unya, ibaligya ni nila sa civilization tago-tago. Mahibaw gani sila kanang balaya. Nutuog Bible, sultihan nila na ay among gisalipit diha sa binugkos na kahoy, na di among gitranslate sa Bible. Nga naman, the Bible was hidden in the eyes of men and women in that long period of over 1,000 years. Ako namang gisultihan. Sa kasaysayan, ang Latin Vulgitra mo'y gitugot sa simbahan nga basahon sa mga tao. So tanan pangulo sa relihiyon nga giala nato karog pari, Latin ra gyud ang ilang pagbasa, kay Latin Vulgate man mo nang pagsuroy nila sa kalibutan ang ilang dala misa nga Latin. Lakip ta diri sa Pilipinas. Muna naabot diri sa Pilipinas, dili ang pagbasa sa Ebanghelyo ni Pedro, dili 1965 na sa Vatican Council na. Prior ana pulos Latin, Dominus vobiscum secula seculorum. In nomine Patri et Spiritus Sancti. Amen. Anara, tanan. It came only when the truth sprang up from the ground again. So, ang Waldenses, gipabalik nila ang luna sa Biblia nga gisalibay sa yuta. Unsa pa? Sunod, mibutho na sab ang followers ni John Hus. Nga ingon si John Hus, dili man tao atong sundon, dili man gobyerno atong sundon, ang atong sundon ang pulong sa Dios. Muna nga si John Hus gisunog sa simbahan sa Inquisition. Muna nahitabo niya. So nahitabo ang persecution. Unsa pa? Gisunog siya at the stake. Unsa pa? Kinsa pa gyud ang pagsulpot sa kamatuoran, anam-anam. Si Luther, pagbalik ni Luther, ingon siya, dili man di ang makaluwas nato ang atong himuong pagsilot sa atong kaugalingon sa gingalag penitensya or indulhensya. Labi na gyud kay si Luther, samtang nagtudlo siya sa seminaryo sa mga pari dito sa Germany. Nakabati man siya sinugo gikan sa Vatican. Sa panahon nga gitukod ang dakong simbahan sa St. Peter's Basilica, ang pinakadakong simbahan Kristiyano sa kalibutan. Pagtukod ni Ana, mao ang panahon sa pagpamaligya sa indulhensya. Unsa may indulhensya? Ang indulhensya, mga pagtulunan nga ang buhaton sa buhi makaluwas sa patay. Ang usahay ang indulhensya ginganlan og Certificate of Forgiveness, gamay nga papel nga nagpamatuod nga ikaw maluwas. So ang kaluwasan pinaagis pagpalit sa indulhensya. Kuyawa no? Mupalit ka. Mapasaylo na imong sala. Depende unsa imong gisala, unsa po'y imong paliton. Kay kung bugat nga sala, mahal-mahal ang indulhensya. Ang pari nga nagtudlo ni Ana, ang iyang ngalan si Dr. John Tetzel. Gihagit siya ni Martin Luther. John Tetzel, magdebate ta. Debate sila. Ako gikas Biblia, kanang imong gihimong pagpamaligya sa kapasaylohan sa mga tao, pinaagis indulhensya. Gitunglo na sa Bible. Apan si Luther ang gibadlong sa simbahan, dili si Tetzel. Gidakop si Luther, pagdakop kaniya, gida siya sa Inquisition, nga gingalag diet of worms. Giyagyag ang iyang mga sinulat o giingnan siya, Luther, imo bang bakwion kini imong mga sinulat? Ingon siya, ako lang ang bakwion kung inyong ipamatuod sa ako nga ang akong gisulat supak sa Biblia. Kung di mo kapamatuod nga akong gisulat supak sa Biblia, ang akong konsensya di gyud mo bakwi ni Ana. So help me God. Muna'y gingalag the great cry of the Reformation. Gilansang ni Luther ang 95 thesis, mga pagtulunan nga matud pa niya gitudlo sa simbahan dili sa Biblia, mga 95 ka thesis, o gihagit niya ang iyang mga isig kapangulo
kung naamoy ikapamatuod na ko nga gikan sa Biblia na sayop ko nan mutamod ko apan wa siya mapukaw. Gikan kang Luther ni sulpot na pod si John Calvin. Lain na pod ni nga pagtulunan gikan sa Biblia ang iyang gipabangon. Ni abot ang Anabaptist mao ni ang nagpabalik sa kaya ang kamatuoran sa bautismo sa Biblia nga ang bautismo ituslog yun ang lawas sa ilawom sa tubig. Giwala pud na sa gamayng sungay, gipulihan niya sa bautismo sa pisik o sa bubo o niya pagbutang og krus sa agtang. Wala. Bautismo na. Gilabay po sa kamatuoran, ang kamatuoran sa Biblia, gilabay sa yuta nga ang bautismo, ituslob ang lawas sa tubig samas bautismo kang Hesus. Apan, gipalutaw kana, gipasulpot kana sa Anabaptist. So ang nanlutaw, ang nanulpot, ang mga kamatuoran nga gisalibay sa yuta, muna nga, ang baptism hangtod karon. Usara gimining niya. Baptism means immerging the whole body underwater. Si Jesus gibautismuhan sa suba sa Jordan, gituslob iyang lawas ni Juan Bautista, nahabuwa siya. Daghang tubig ang gikinahanglan sa bautismo, dili kay ang bunyag usa ka tasara or pilara ka pisik sa kamot sa pari. Naani nabautismuhan si Jesus sa River Jordan, ikaduha gibautismuhan siya nga hamtong na dili batang gamay. Kaya ang bautismo sa Biblia ang gisalibay sa simbahan ngadto sa yuta, ang biblikal nga baptism gipulihan sa simbahan sa bautismo para sa batang gamay. Tungod sa theology ni Augustine nga ang bata na tao man nga makasasala kinahanglan bunyagan siya aron ang iyang unod nun mapulihag espirituhanon. Wala, sayop. Sa Biblia, ang taong bautismuhan, hamtong nga tao, nga nakasabot sa iyang kasinatian, og midawat, og midisider sa pagdawat sa kaluwasan. Kanus aman gyud magsugod ang bautismo pinaagi sa bubo og sa pisik. Sumala sa mga record sa kasaysayan akong ipakita kaninyo, ang baptism na usab ka na niara. It was not until the Council of Ravenna in 1311 AD that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. Sabi ninyo, sa Bohol, naadiha sa Bohol, ang upat sa first 10 Christian churches in the Philippines. Ang uban tuas Luzon, ang uban naas Visayas, apan ang upat sa first 10 churches naas Bohol. Ang usa niini, ang usas gingalan nila one of the oldest church ang Baclayon. Kamong bulano nahibaw mo sa akong gisgutan. Pagduaw na mo sa Baclayon a few years ago, girenovate ang simbahan. Karaan kayo, nanagani dakit, baliti, nga nitubo sa iyang bintana. Sa atbang ni anang Baclayon Church, sa tabok sa karsada, tuwa dito ang duha ka ang monumento ni Legazpi og ni Sikatuna sa pag-blood compact nila sa diyang gipurma ni Legazpi ang unang gobernadorcillo, ang gobernos Espanya de Pilipinas, diin ang first governor si Legazpi himself. Now, pag absurd na mo sa Baclayon Church, nakakita ko dito sa sud nga naay murag pool, murag gamay nga di ra kay dako, pila ka metros ra pool. Kung sa mana ingon ang caregiver, ingo naa di diri maligo ang pari, iyan ang batrobe isa dili batismohanan mana ni mismo sa Pilipinas. Muadto ka sa lain-laing lugar sa kalibutan, may ebidensya nga ang church ni-adaptar gyud sa bautismo nga ituslob ang lawas tubig, pero kanang Council of Ravenna, panahon sa konsilyos mga obispo, giusab nila matud pa nila because of inconvenience. Kaya ang uban god nga mga simbahan, tuwa mas ibabaw sa bakilid,
Tuas sa suba, 2 kilometros lugsong sa ubos, tuang suba dito. O kada bautismo, mulusad sila 2 kilometros, kapoy kayo. Kapoy sa bunyagan, kapoy po sa magpabunyag. Busa, giribay sa church. Apan officially, giadaptar nga official na gyud sa ato pa, giilista na gyud ang pormas bautismo sa Bible, gisalibay ang kamatuoran sa yuta. Apan gipalutaw ra ni sulpot ra pag-usab. Si John Wesley, ang amahan sa mga Methodist, iya na pong gipabalik, gipasulpot niya ang doktrina nga ang atong kaluwasan makit-an des balaan atong kinabuhi dili sa atong pagsunod sa gi-require sa simbahan. Si Miller ni sulpot pod ang pagtulunan nga hapit ng Ginoo mobalik. O niya, giwali po niya. O ang last days, gisulpot ang kalihukan nga Sabbath keepers o commandment keepers, 1863. So dinhi makita ninyo mga kaigsuonan nga ang pagsulpot di ay sa kamatuoran gikasyuta tungod ra pod na sa propesiya nga ang kamatuoran gisalibay sa gamayng sungay ngadto sa yuta. Daniel 8:12. Apan misulpot ra pod gikas yuta, Salmo 85 bersikulo 11. So mga igsoon, kung naay mo ingon sa inyo sulpot raman mo, ayaw gid mo balibad, tinuod na. Apan sutihin ninyo, naabaya po'y nisulpot panahon sa wa na ang mga apostolis. Ang Kristyanismo nga giwala ang kamatuoran sa Biblia apan milukop sa kalibutan, misulpot trabaya po to sila. Mga magtutudlo nga nagtudlog binalutad, misulpot trabaya po puros sulpot na sa propesiyas Biblia. Mga igsoon, nalipay mi nga sa atong oskasimana nga Bible Prophecies Without Borders, faithful kaayo atong mga estudyante sa pagtambong. Pasalamatan sab namo ang teachers nga nag-explain sa ilang mga estudyante nga maayo baya pod og makadungog mo. Ang Biblia nag-ingon sa Roma 10 bersikulo 17, ang pagtuo nagaabot pinaagis pagpatalinghog. Sa to pa mabatnan ra ninyo ang kamatuoran kun maminaw mo. Og di gyud mo maminaw, mapareha mo atong uban nga moingon pagsuti, unsay akong namatan, mo'y akong pakamatyan. Delikado na. Kay nahimo taan ang buringog nga klasis tao. Kay ang tao nga dili mo dawat sa kamatuoran karon sa Biblia, wala siya luna sa gingharian sa langit. So ako magpasalamat kaninyo. Nag-ingon si Ginoong Hesus, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Og sa Mateo 15, ay ninyo kalimti ang pulong sa Ginoo, nag-ingon, kaning mga tawhana, nagapasidungog kanako, pinaagis ilang mga baba og mangabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Nga naman, kay sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Di ta mutugot ni ana. Labaw tanan niining panahona ang gihagit kanato sa Dios o sa simbahan nga dako, loyalty. Ang pangutana, asa man ka magloyal, sa kamatuoran or sa tradisyon sa simbahan? Para nako, loyalty to the church is more important. Kay kini mao ang atong pagbarog des kamatuoran. Atong dawaton, o naisulti si Pablo sa 1 Corinto. Paminawan niya iyang sulti. Siya nag-ingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan. Sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tanawa, karon mao ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Higala, kini nga teksto nagpasabot na nimo, kung kaluwasan na hisgutan, ayaw ugma-ugma. Ayaw sunod bulan, ayaw sunod tuig. Sa di pa kumuklose, sugin lang tamog istorya. May usa ka pastor nga nagwali dito sa usa sa mga lungsod sa Zamboanga some years ago. Ang nanambong daghan, apil ni ini ang prinsipal sa eskwelahan. Di lang nako i-mention ang ngalan,
kay basin og naay mga parinti. Og ang iyang bana sa principal, chief of police, ang magtiayon regular nga tambong kada gabi. Gakutlo sila, gasuwat sila sa mga teksto nga makita nila suwali sa pastor. Pag abot sa balay, ilang gireview ang mga teksto. Unya, moingon ning magtiayon, day, ingon ni si chief, tinuod man gining giwali ni pastor sa Biblia man gyud ni, pareha sa atong gihimo diri. Ingon ang asawa, tinuod niya na dong. Nahuman ang wali, niingon ang pastor, kinsa ninyo ang mudawat sa kaluwasan pinaagis pagsunod sa bautismo sama sa bautismo ni Jesus. Tindog ang asawa. Ingon siya, dong, nahibaw man ta. Ato naman yung istoryahan, tindog ta. Ingon naman na, day, duha na lang katuig, ay ko mo retire. Unya na lang, humas duha katuig. Kay kun mo, pabautismo ko, day, ngawa pa ko ka-retire, naa pa ko sa serbisyo, madakos akong kauban, mauwawan ang doktrina, kay muinom naman po ko, mubaili naman po ko, kay naa pa man ko serbisyo. Unya na last duha katuig, day, dayon akong retire, duyog ko nimo. Pag bautismo na, nakigsuti ang chief sa pastor. Ingon siya, pastor, ay kabalaka, si Mrs. Ra, mukuyog man ko niya simbahan, pastor, pero di lang ko magpabautismo. Kaya wa pa ko mo retire. Ingon ang pastor, chief, ang kaluwasan raba sumalas Biblia, karon mao ang adlaw nga gikahimutan, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw ugma-ugma at chief, ayaw isunod-sunod tuig. Abi nimo ngano, chief, may kaaway manggod ang Dios. Ang kaaway sa Dios mangita magpaagi nga di lang gyud ka. Langay-langay lang sa ron, pero eventually di lang gyud ka. Ingon ang chief, pastor, ay kabalaka, moabot ng panahon na mahuman ang duha ka tuig ug dili ikaw gihapoy mulubong kanako sa tubigong lubnganan. Amo na yung term gigamit. Uli ang pastor, si Mrs. Ray na bautismohan, ang chief wala. Apil serbisyo. O sa kapanahon ni Ana, nakadawat ang pastor, patoy cellphone anang panahon na. RCPI pa nga telegram. Pagkadawat niya sa telegram, iyang gitanaw diin gikan sa lungsod nga iyang giwalihan, diin ang chief wa pa nagpabautismo, ang asawa ra nga principal sa elementary mo nabautismohan. Iyang gitanaw telegrama gikan ni Mrs. o gibasa niya ang telegrama nag-ingon, please come so that you can officiate the funeral of your friend. Ningalan sa asawa. Siya, unsa ka ni nga funeral? Kadto ba kaning paglubong sa lawas diha sa tubig pinaagis bautismo o lubong baka ni sa lubong gyud nga namatay gyud? Ang iyang wa malimti ang istorya sa chief. Sa katapusan nilang istorya naingon ang chief nga, abi nimo pastor, mabalaka man ka, ayaw ka balaka. Ako pastor, bisag mapareha pa ko sa tulisan diha sa tuong kamot ni Jesus. Wa naman to mabautismuhi pastor. Pero naghinulsol man siya uban ni Kristo diha sa krus, di ba giingnan man siya ni Kristo, karong adlaw iuban ta ka sa paraiso. Anak ko pastor, bahala nagdi ko mabautismuhan, before ko mamatay maghinulsol ko, luwason gihapon ko sa Ginoo. Ingon na pod ang pastor, chief, ayaw baya pagpangandak, naabaya yawa na minaw. Ang yawa, makamaubaya na siya mangitag paagi, nga di madayon ang imong gihuna-huna. Uroy, og moagi ka anang kahimtang simba ko lang ha, mamatay nga wa na gyud kalitok og paghinulsol. Di, wa kay labot sa langit, ana. Siya, ay kabalaka, pastor, ay kabalaka, ikaw lagi ang mutumod kanako nga tos lubnganan. Ana ra. Pag abot ni chief dito, tanaw niya, abiniyag, bautismo di man, luto man ang dako kayong itom nga klot sa bintana, siya patay gid ini. Pag abot dito, gipangita niya si ma'am, ma'am, unsay nahitabo? Ingon siya ang pastor, napusilan. Kuuy, ingon ang pastor na, pusilan di ay, oo, pusilan siya. Kinsa may diha sa dayon niyang kamatay? Sila raman, pastor. Unsa man ginahitabo di ay? Naay puganti sa prisuhan. Siya nga chief ni order, shoot to kill.
Apan nadakpan ang puganti, wa nila mapusil na prisura. Apan pagdakop ni anang gabi, nagsilibrar sila tungod kay nadakpan manila ang priso, wa pod nila mapatay, ni balik ras bilangguan. Pagsilibrar nila, bahakhak, sayaw-sayaw, inom-inom, sum-sum-sum-sum, sayaw-sayaw, hangtod nga matod pa, samtang naduol si Chip sa bintana, nagunit sa baso nga iyang giinom sa ilimnong makahubog, sayaw-sayaw. Pagkaduol niya sa bintana, nakabating mga tao, buto, bang, 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 tulo ka buto. Then tikubo si Chip. Pag tikubo siya, ingon ni pastor, kinsa may diha, ma'am, sa dayon niyang kamatay, kanang nakadungog sa katapusan niyang gisulti. Kaya gihuwat sa pastor katong giingon nga, di lagi ko, pastor, bisag di ko mabautismuhan, basta before ko mamatay, akong itugyan, akong kauglingos Ginoo, luwas gyapon ko, bisag di ko bautismuhan. Pangiingnan niya, nabayayawa nga, makamaupon mangitag paagi, ayaw pangandak, Chip. Pan kinsa may diha, ma'am, sa dayong kamatay ni Chip. Kiniraman sila pastor, ang mga pulis god. Kanang dihag yun, nagkuwagis niya, dayong kaputol siyang ginhawa. Kana siya, pastor, gitudlo tong dakugtiyan nga pulis. Sarge, ikaw di ang nagsapupo ni Chip sa dayon niyang kamatay. O pastor, unsa may iyang nalitok sa wa pa siya mamatay? Ingon in taon ang pulis, wa naman to siya panugon, pastor. Wa man to'y panugon na, wa gani panugon kang ma'am, wa po'y para nimo. Ya dili panugon, kanang katapusan niyang nalitok sa di pa siya matay. Siya kadturomang, unsa man sumay ang gisulti sa dayon siyang kamatay. Pagkaigo gid niya pastor, doon siya sa bintana, nagsugaang triangle ang tulo ka bala, kilid sa pusod, pang, pang, pang. Diretso. Ako siyang gisapupo. Unya, unsa may ang gilitok sa dayon sa pupo? Ingon raman siya pastor, deploy mga bata. Ang katapusang nalitok, sawa pa siya mamatay, deploy mga bata. Ang iyang sulti sa pastor, bahala nagdi ko mabautismuhan. Total, sama sa tulisan, sa tapad ni Jesus, gisaaran man niya, nga dalon niya sa paraiso. Anak po ko pastor, sa di pa ko mamatay. Ayaw, pangandak, Chip, kay naayawa nga interesado pud nimo. Interesado ang Dios sa imong kaluwasan, interesado po ang yawa sa imong kalaglagan. Ayaw padag-a ang yawa, padag-a ang Diyos. Paminawa ang sulti ni Pablo, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mao ang adlaw nga gikahimutan, tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Nalipay may mga igsoon kay kagabi nagdistribute tag papel nga kung giingon ninyo, kung gipamalandong ninyo nga niining simanaha, gipangulitawhan mo sa Dios, ipakita niining papila kung gisugot ba ninyo siya. Naiuban, pipila ka buok, nga mi-indicate, padayono nila pagtuon ang Biblia, bisag humana ang seminar. Dalaygon ang Dios, gitanaw sa Dios ka ng imong pakigsaan. Naapoy uban nga niingon, nagtuo ko nga dunay ubang karniro ang Dios nga wapas iyang turil. Usa ko nila. Unya kay karniro man ko sa Dios nga wa siyang turil, nakadungog man ko siyang tingog, musunod ko kaniya sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27. Ang akong mga karniro nakaila kanako, og ako nakaila kanila, kay sila nagapatalinghog sa akong tingog, og sila magasunod kanako. Dalaygon ang Dios, nagchik ana dito, gisugot ninyo ang Dios, nakabati mo si ang tingog. Ang uban minaro down pagyod nga karong Pebrero 14 na aman di ay bautismo. Magpabautismo ko. Salamat nga dunay pipila nga may pirma ana karong buntaga, gusto nako tawagon sila nga moari sa front. Katong gusto magpabautismo karong human sa atong get together diri nga potluck sa atong katiguman, may himuon tang bautismo dito sa gwapo nga baptistry sa Central Mindanao Mission. Dunay service nato gikan sa mission
nga modala kanila apan akong gihangyo ang mga magpabautismo karong adlaw. Ang mituman sa tawag ni Ginoong Hesus, please come to the front. We will be offering a special prayer for you. Anyone, please. Muna na panahon nga imog yung ipakita as Ginoo. Ginoo, I don't care whether people look at me or not, but I will be standing in front to show you I accept your offer of salvation in baptism. Thank you so much, young people, for the decisions you have made. Please come forward. Kamo nga mihimo nagdesisyon. O kamo nga karon pa may desisyon, paminawan ninyo ning pulong, karon mao ang adlaw nga gikahimutan, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Come forward please. Those of you who have made decisions even right here, right now, come forward. We will have a very special prayer for you. Kamong nakasabot nas kamatuoran, kamong igo nang nakadungog unsay gisulti sa Dios sa kasulatan. Unya nahibawog unsay plano sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Come forward. Let us all honor the Lord and let us show them that let us show the people that we are not ashamed of the gospel. Come forward. Kung naa pa diha ay mo pagkabalaka, ang Ginoo mo sustain sa iyang grasya kaninyo. Ang uban ninyo may panagana pa ay kalimti ang giingon ni Pastor Kanchip. Chip, naabaya po yawa. Interesado pa po siya nato. Interesado ang Dios nga maluwas ta, interesado baya pong yawa nga malaglag ta. So do na pa'y nagduha-duha diha, take your step. Come to the front now because we want to have a special prayer for you, and then after that we will be having our potluck and then go to the area of the baptism today. Samtang magpadayon na ay awit, Pastor, na ay awit diha alang sa tingali ang kuan lang ka stanza, kana lang ancient word nga part, or the Savior is waiting. Kung naay makakanta ni Ana, tagaan na tog chance ang uban nga nagduha-duha pa. You come forward and we will have a special prayer for you. Kantahon lang nato ang usa lang ka stanza sa The Savior is waiting. Ready? Sing. The Savior is waiting. Ang gusto mo join sa atong mga nag-decide for baptism, you come forward. Let us sing the song. The Savior is waiting.